Maygala, kumusta? Welcome na usab sa pagbalik sa ato ang programa Dinagat News Weekly. Kini yung Lagas Jeme Hara, maghanay kaninyo sa mga balita nga nakalabay, niyani nakalabay ng adlaw mga kaisunan. Usa kini ka programa nga gihanay sa Provincial Information Office ilalom sa administrasyon ni Governor Nelo Demery. Mga kalihukan sa probinsya inyong masaksihan dinhi lamang sa ato ang programa matag adlawng Biyernes sa semana. Dita maglangay mga kaigsunan, Dinagat Islands posibleng mamahimong pinakaunang nga probinsya o ikaduha nga probinsya sa entero Pilipinas nga adunay zero defecation. Bot pasabot niini, walay mga dinagat non nga magpagawas sa ilang hugaw gawas sa bisan asa nga palibot. Ani ang report mga kaigsunan ato paminaon ni Lawrence Maynidia. Maing adlaw Dinagat non, aniya kita karon sa Barangay Mahayay Health Center sakop sa lungsod sa San Jose para masaksihan ang pagkabuhatong validation and verification para sa Zero Open Defecation or ZOD sa maong barangay. Kalimpyo ug kahapsay sa komunidad ang tumong sa gipahigayon nga validation ug verification para sa Zero Open Defecation or ZOD sa Barangay Mahayay, San Jose karong adlaw Pebrero 5, 2024 ngadto sa tag-sa-tagsang panimalay sa mga residente sa maong barangay. Kini nga kalihukan usa ni sa mga programa nga kuanan ni Governor nga dapat mag-ZOD ang zero open defecation ang tibuok probinsya sa Dinagat Islands. And isa sa kuanan mo is kinahanglan ang mga balay doon na mga kasilyasan tanan. Diin ang kasilyasan gigamit jud pod. Ug dili lang nga kanang basig pre sa uban nga display lang kinahanglan magamit jud nato ang kasilyasan. Diin gamiton gid ni sa mga gikan pa sa mga bata pa hangtod nga mga tigulang ta nga ang kasilyasan magamit aron hinlo ang atong panimalay ug hinlo ang atong barangay. Zero open defecation mo ning ginaingon nga wala nay malibang sa gawas. Meaning walay malibang sa kalsada, walay malibang sa mga kasagbutan, sa kasagingan o asa pa man nga mga open area nga diin matamakan ni og tao, matamakan ni sa mga bata nga makahatag na hinuon og sakit sa katawhan. Actually kung makaluyan ta sa Ginoo nga madeklara ang Dinagat Islands nga ZOD province, kita ang pinakauna nga ZOD province sa tibuok Mindanao og ikaduha ta sa tibuok Pilipinas. Usa kini kalakang alang sa pagkabot sa tinguha nga mamahimong ZOD ang tibuok probinsya sa Dinagat Islands, lakip ang pagtabang sa kada lumulupyo nga ma-repair og mabuhatan sila og tagsa-tagsa nga kasilyasan sa ilang mga panimalay. Ingon man nga mahilikay sila sa mga sakit nga pwede nilang makuha tungod sa kakulangon sa maayong lugar sa pagbawas. Si JK Gawad Kalinga, usami ka NGO or non-government organization. Usami ka NGO or non-government organization, diin si Gawad Kalinga ang aim gud namo is to end the poverty of the poor of the poorest, no. Tagaan gud namo sila og tabang ang mga para mawala or tabangan namo ang mga pobre nga nagkalisod when it comes sa poverty, no. Si Gawad Kalinga niabot siya diri sa province of Dinagat Islands adtong 2021 bagyong Odette. Gusto namo ang entire province of Dinagat Islands ma-partner namo sa Gawad Kalinga through our program sa Barangay Walang Iwanan. Mao ni ang ZOD, isa ni siya sa Barangay Walang Iwanan nga magpasalamat pud mi nga sa atong governor diri sa province of Dinagat Islands through Governor Nelo Demery, isa gud sa iyang program nga iyang gusto nga ma-ZOD gud ang province of Dinagat Islands, no. Salamat kay ko kay nay mga tabang ilang gihatag sa mua sama aning CR mo man no. CR dayon mga materials, mga kabilya, balas. Mao nga amo sang gibuhat ang ilang nga paghatag sa mua og suporta. Una dako kay tabang sa bahin sa mua sa mga ayuda nga para maka himo mi og CR. Daghang kay salamat uban sa mga nag-sponsor niani nga mga line agencies. Salamat kaayo. Ana, daghan jud way kabutangan sa amo nga pagpasalamat. Mao kini ang target sa provincial government ubos sa pagdumala ni Governor Nelo P. Demery Jr. sa pakig-alayon sa mga nagkalaing-laing ahensya sama sa Department of Health or DOH, Provincial Health Office or PHO sa pagpanguna ni Sanitation Inspector for Riza A. Serna, non-government organization or NGO nga Gawad Kalinga sa personahin ni Keith Harold L. Amoroto, MLGUs ug sa BLGUs pinaagi sa mga barangay health workers.
Para sa dugang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Kini si Lawrence Minidia para sa Dinagat News Reporting. Padayon ta mga kaigsunan, Governor Nelo de Meri, hugot nga namahayag nga iyang ipaundang temporaryo una ang operasyon sa mina duol sa babaeng bukid. Kini human masikpati nga aduna nay mga heavy equipments nga misaka sa maong bukid o nagsugod na sa pagkabkab. Tinguha sa gobernador nga mapreserba ang babaeng bukid nga usa sa pinakasikat nga landmark dinhi sa atuang lalawigan. Ani ang pamahayag sa gobernador. Recently today, I'd like to announce that your governor has issued a moratorium order for the stoppage of mining operations in Babaeng Bukid. Because legally, the province and the people of Dinagat cannot stop the mining in Babaeng Bukid because they have declaration of mining project feasibility. But in the name of general welfare, I executed an executive order today declaring that the mining in Babaeng Bukid must be stopped and the mining would only be allowed the moment the demarcation line and the delineation line where should be mining conducted is clear and properly delineated. I will be talking to the Secretary of DNR on Monday relative to that para maprotektahan ng atong tubig. Kung saan man ang daghang ta kwarta, kay nagmina ta, pero ang kwarta dili mainom. Mga kaigsunan, 546 ka mga seasonal workers ang formal nang mitapos sa ilahang physical fitness exercise isip kabahin kini sa ilang pagpangandam sa ilahang pag-adto niya sa nasod sa South Korea isip mga seasonal workers sa trabahong pagpananom. Ang maong balita gitutukan mga igala ni Alros Emperado Piso. Ngayong adlaw dinagatnon, malipayon ug masadiyaon ang mga seasonal worker applicants sa gipahigayon nga closing ceremony sa Reservist Physical Fitness Training kagabi, Pebrero 21, 2024, didto sa Wilson Gym, Barangay Wilson, San Jose, sakop ning probinsya. Mahinumduman nga misabak sa napulo ka adlaw nga training ang mga seasonal worker, pinaagi sa pagiya ni 15th o 5th CDC Director Major Ferdinand Ilmopal, diin mapasgarabuhon kini nga mideklarar sa pagtapos sa pagbansay sa Reservist Physical Fitness sa mga partisipante. Nikabat sa 546 ang milahutay ug nakalampo sa napulo ka adlaw nga training, diin 249 ka mga babae ug 297 ka lalaki ang malipayong mirawat sa certificates of completion diin personal kining gitunol ni Provincial Governor Nelo P. Dimeri Jr. MPM. Matud pa sa gobernador nga gibuhat kini nga training aron pagpreparar mentally, psychologically and emotionally usab pag-andam sa kusog ug pagsukod sa kalig-on sa mga aplikante ari sir ma-deploy is a farm worker sa South Korea. Ako ang ibuhat to prepare you mentally, psychologically, and physically. Kaya kung pinaturihan tamon, hindi mo muhagi ang inuoy mo dito, naman di ko gusto na ipadala mo, anuoy mo inilabot dito. Kaya kung ako mahanap, kanang inyong pamaol karon, mora ng pamaula inilabot ninyo dito. So, dahil mang ipamaulan, karon natural na. Eh, ang katong ubang kawanyaging physical fitness training. Last year, you were able to send 476 ang atong ipadala last year. Yung dali-dali na to, murang tulong na bulan ito na mong i-prepare. We prepare mga January, pagka Marso, April, nagpadala tayo May. So, with the help, isulti naman ni Fort Ailo na salamat sa sakuniang pagkatawigan kay Vice Governor Bentley. Sila tanan ni Pasao resolution allowing me to sign para makapadala ng seasonal workers in South Korea. So, ginahuman na lang nila ang guidelines, pero na sila isulat na na-process at February 1 na mga visa paupos, pwede na sila na mularga. Moto'y problema na to kay pag-issue sa migrant workers na moratoryo, gihunong sa atong counterpart ang pag-process sa visa. Muna ngayon na po meron na ipadayon at February 1 kaya na ay first batch
na atong ipadala karong Marso, no? Murag 100 or 85 kabuok ang una, kanya atong sundan na po dayon. So mo nang dili ako ang mamili, dili similar. Ipadala na mo inyong mga picture dito, inyong background, ang employer mao'y namili. Pero mayroon yung ko nga, di yung ko maka siguro kinsa una, no? Di ko maka siguro kinsa una, mauna naaman mo certification tanan. So mauna ako, maingon na katong mauna, di unta maglayas, kay luoy ang sunod, kay kamay ra ang kuhaon. I am so thankful for our 15 RCDG, ang ato 15 office CDC, si Major Mopal, for helping us in kaya pagkaman natin, uli ninyo na naman po yung pressure. Kanya, 10 days na po. Kanya, kato, tagaan na mag-serial number, kaya naka 20 days naman mo. Kanya, tagaan na po mong uniforme. Dako ang natabang sa seasonal workers sa ekonomiya sa Dinagat Islands. In fact, ang kapobrehon sa Dinagat Islands ni ubos og 10%. Sa tibuong Caraga Region, palakpak. Naginaot ko nga kamungtanan makalakaw kay kami among ipangkamutan, no? Ayaw mo pasakit-sakit, so mag-exercise permi, kung sa'yo may problema, isulti daan. Samtang, mihatag usab og pahayag ang gobernador kabahin sa temporaryo nga paghunong sa pagdawat og aplikasyon isip seasonal worker sa South Korea. Hunungon sa nato ang pagdawat, kay ready na ta, daghan na ta ipadalahay. So, mauna nga to, pag-iyong nag-explain kay sa Facebook na po, masuko na po na sila ng diniri. Ano mang good na wak na nagidawat diniri? No? Ano mang good na nagkuha ng passport, nangutang ni? Huwag mo nang inon na mangutang mo. Huwag tara kay ang passport kung libriho na ko. Ano nang palihog lang na po inyong sinina na sarado na usa ang pag-recruit o ang training kung raaning 1,000 okay, 1,007 naman ang takto kay ang promise sa ako nga visa 2,000 manang 1,700 lang ang takto ako ang i-accept. Ang maong seremonya gitambungan kini ni Board Member Annalyn Dialde, Board Member Errol Conrad de la Cruz, Barangay Captain sa Barangay Wilson Honorable Pedro E. Ulaco, Battalion S7 15th o 5th RIB, 2nd Lieutenant Albert Abeliano, 15th o 5th CDC Director Major Ferdinand Ilmupal, Assistant Head sa Migrant Workers Office Mr. Melard Tawakal, ug ni Commanding Officer of 15th o 5th Raider Reserve Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Nelo P. Demery Jr. Para sa uban pang mga detalye, kanunay lamang kamusunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini sa Alos Emperado Piso reporting. Mga operatiba o mga opisyalis sa usa ka kooperatiba sa Agusan del Sur. May bisita din sa ito ang lalawigan sa Dinagat, ilabi na sa buhatan sa Provincial Cooperative Development Office, kigidumala ni Ginoong Alvin de la Cruz. Tingwa sa mga opisyalis nga matun-an ang mga best practices sa Dinagat Islands Provincial Cooperative Development Office para kini mamahimong makopya nila dito sa ilahang kooperatiba. Kung nato may namduman ang PCDO Dinagat Islands, usa sa mga pinaka-progresibo nga kooperatiba dinhi sa Caraga. Ani ang pamahayag sa opisyal. Tumong tuyo sa pag-anhi dinhi is to explore, learn your best practices on the success of the cooperatives in the province of Dinagat Islands. Magsugod ba ni karong adlaw mo? Yes. Pila ka adlaw kun mo? Karon taman ugma. Mo visit pud mi sa inyohang mga tourist spots and mo experience sa community sa province of Dinagat Islands. Sa mga co-op man. Mo visit pud mi sa News MPC and sa Dinagat Island Provincial Employees Cooperative.
Panahinta sa ato ang mga balita, mga higala, negatibong epekto sa El Nino, higpit ng gipangandaman sa provincial government. Mga membro sa Provincial Water Council gipatawag ni Governor Nelo Demeri para mahisgutan o maladlad ang mga posibleng solusyon kung ugaling mahitabo nga makasinati og krisis sa tubig ang probinsya. Ano ang pamahayag sa gobernador? Mga tao, pwede rin na ito, katong ato ang jerrycan, magsangkop na diha, pailo sa mga taon para na sila mainom. I-plotting, ikaw, kung asa tong usual nga mga areas nga white tubig, mahayahay, o kung sana, kay sila kayo una mahutdan. Muna na si Konsyal dire, napag si DLG, tanaw na to, mahayahay, o babaw. Mag-ayuso na to engineering kung asa ta makabutang dito. Kaya para, saan ko ba nga to ang tubig, saan ko ba tong truck, butang dito, o mobile tong RO, o gyapon na itong buhaton. So more on the drinking water ang ato ang problema kay maumog din ang problema patapon sa panahon na way tubig. While ang ato ang mga barangay, ato naman atong mga board, atong mga barangay dapat ready sila sa ilang kabalingong tangke. No, wa sila yung simento, pwede sila makutang o lutang, kadaghan, para ready sila sa El Nino, parang ilang kada barangay usang o. So, ang atong water district, mo nang atong tanahon, nga dapat i-develop na to ato ang dam karon as soon as possible time, nga mupundog yun siya daghan. Ipadala naman to nato to ato ang, ano ito yung gamitong ato ang, kuhan nito, kaya naabot naman ang kuryente, nato ang itong ipagian na. So, mo nang engineering, i-maintain na makanaog dito itong ilang kuryente permanente o mag-check kay initing-init, maglisod na o pumping, kaya wala pump. So, mo nang atong tanahon, piragin volume. So, gasa mo agi, ato extension. So, murag mo nang atong tanaw. Naadari ang Loreto, kung sa'y problema po dito, nagpalit po sila kilahang, reverse osmosis ito, ready na po sila, maski kanal, tubig mainom. So, ang San Jose kita, nagpalit po tadaan, maserve na ito, kutob sa Basilisa. Ang dinagat, tanawin mo na ito, maminday, sa ito ang kuan, kay mag-declare ng state of calamity na, para mamalit ang daghang jerrycan, magkanbas na daan, parang tanang balay, na katong blue, may panghatag na itong mainom. O kung pwede tang manghatag taong katong blue tank na daggo, ay para na sila pangligo, kundo sa ilang tubig. At the same time, we will campaign punta na ang tanang balay na ay rain collector, na isang dayog sa una nabuhi mo tanong water district. Mainom mo naman ta sige, tagkalibangaw sa hay. Pero kira mo na. So, na may no. So, sa una na ito, sa una may level 1, level 2, tuwak man. Hindi ko naman ako salo, di ba? Nagarinig mo, limpyo ka sa imong tangki, naghang kitikiti. Di ba? Naghang kaya, kaya dito man ang lamok, hindi mo tabunan. So, marang-marang atong purpose na why we are here. We have prepared. Kita naman siguro ang probinsya na may mga bagong water trucks. Kani nga itong water trucks, Bureau of Fire, mabutong tagiya na penetrator po siya. Meaning, kung naisunog, pwede siya penetrate sa gamay, kay gamay raman. Pwede siya ikuan mo nanay, ready nga hose, nga mupatay o sunog po. Kay panahon sa El Nino, mga po ng fire marketing niyo, Marso, di ba? So, daghang sunog na. So, nanatay water truck, napatay bumbirong gamay. So, man ang atong i-train, ang atong mga tao, kung saan pag-operate, kaning ila sa Loreto, dagaman silang sources. No? Ang libho na amampod, ang alkansi yun, ang dinagat ug San Jose. Mga yun ay alkansi yun. May kayo nato naman ang na-experience siya sa pila na kapuligan, na ang luoy yun ang mga taga San Jose. No, kanang labi ng sa ibabaw, mayahay, padungting to sa Aurelio, ang atong problema sunod tubig. That's why we need to support the water. Kay ang atong problema po diha ang atong watershed will be mine, kay naana sa ilang plan. So we need to stop them for the watershed. O bitaw na, may naman sila. Gano'n man is dinere nga, o si Kaka, papicture na lang dito. Because after election, I forgot already. Because they have the funds and the money and the technical group nga mulabi para nga to ang mga watershed ma-protect. Mo ito ang unang ipermahan na ang watershed kaya we don't have the power to stop. Unang kinahanglan mga maayo ko dito nga muhunong-hunong natin mga NGO that are protecting us as well. So mo ito yung among unang ipermahan to support
the watershed or the conservation of watershed in Naga. Mga kaigsunan, isip kabahin sa kalabuan sa administrasyon ni Governor Nelo Demeri sa iyang programang Remedy sa Transportasyon. Laing 20 ka mga single motorcycles ang formal nga gi-turnover ni ini sa mga giilang benepisyaro dinhi sa tuang lalawigan, lakip ang pipila ka mga barangay. Personal nga gitunol sa gobernador, gisaksihan ni Provincial Assistant Administrator Conchita Macalua o Provincial Community Affairs J. Benetes ang naasoy nga kalihukan. Ani ang dugang report ni Lawrence Maynidia. May nga daw dinagatnon aniya kita karon sa Provincial Lobby 40 sakop sa lungsod sa San Jose aron pagasaksihan ang gipahigayon nga pag-turnover niining XRM nga motorcycle. Agig pagtubag sa mga yangong o sa mga opisyalis gikan sa nagkalaing-laing barangay ug munisipyo kabahin sa pagpanginhanglan og transportasyon para sa mayuhong pagpanerbisyo, personal nga gitunol og gi-turnover ni Governor Nilo P. Demeri Jr. ang 20 ka mga XRM nga motor ngadto sa mga benepisyaryo niini diin kini gipahigayon sa Provincial Lobby 40 San Jose PDI. Nga ato kining ihatag sa mga 7 ka MPDC sa 7 municipalities ug adunay mga usa sa reservists o hatagan po nato og motorcycle ang mga barangays nga wala pa nato nahatagan ni adtong niaging paghatag ang ato ang gobernador og mga motorcycle. Kani siya nga assistance para sa ato ang mga MPDCs haron nga mapadali og mapasayon ang ilahang mga transaksyones or sa ilang mga activity nga paghimuon sa field kay sila man gyud kanunay ang naagud sa field para nga og kinahanglan nato ang mga data no naadayon ato ang makuha. Sa mga barangay sa haron mapasayon no og mapadali ang paghatag og serbisyo labi na gayud in terms of emergencies para sa aning ato ang kahimtang karon nga ting-ulan no dunay mga area nato nga dili gyud masudlan sa atong mga four wheels. So pinaagi ni ini mga motorcycle nga ihatag sa atong mga barangay captains sa mga far flung areas. So mapadali usab ang paghatag og serbisyo sa ilahang mga constituents. Usa sa mga nidawat ni ini mao ang Municipal Planning Development Coordinator sa 7 ka lungsod. Kini kabahin sa Resolution number 1 Series of 2023 of the League of Local Planning and Development Coordinators of the Philippines Incorporated Dinagat Islands Chapter's request for transportation assistance pinaagi sa usa ka motor agig pagsuporta sa mga operation sa development planning, implementation, monitoring ug evaluation sa munisipyo. Actually, dako ko nagtabang sa among opisina kay actually kani nga ihatag nga service para man sa opisina sa planning office. So isip head sa planning sa among munisipyo. Dako ko nagtabang kay sa mismo sa among opisina wala may service dito. Nami service personal kasagaran na mga pagalingon. So yung parte sa mga dinalian nga mga sorbihon na atoon nga barangay o mga community. So dali ta maka-mobilize sa atong mga tao kay na may masakyan na. Kung ako kay nagtabang sa amo sa planning office sa among munisipyo. Salamat kami sa kataganan sa gobernador. Nagkantidad ang maong motor og 95,700 pesos kada usa. Mahinumduman nga nakahatag usab ang provincial government ubos sa pagdumala ni Governor Demeri Jr. og mga motor ni adtong niaging tuig og padayon kini karon og sa mga mosunod nga tuigan luyo sa tinguha nga masuportahan ang pagpatuman sa mga mandato, deliverables og mas mapadali ang paghatod sa mga serbisyo para sa mga dinagatnon. Di ka motor nga atong ipanghatag sa mga barangay o sa MPDC kay kani gi-request ni George Dalikdig nga ang ato ang mga MPDC hatagan og mga motor para makaplano gyud og insakto para paspas no kay kita permintita nagdali aron mapaspas ang development sa Dinagat Islands. So ang ato ang Municipal Planning and Development Office no MPDO no ang atong konseho sila man gyud ang ato ang development councils o development officers sila man gyud ang naa sa front line sa pagplano nya o magpagtas ra sila dugay maabot mo nang niingon ko nga hatagan gyud nato ang MPDC para og namay ang ilang MPDO kag ilang opisina naay agtuon tan-awon dali ra aside kung nanay motor daan napay punong isa kay dagan ang tan-awon dali ra maabot dali ra ang pagplano no so murag importante man gud na kay nagtuo mi sa probinsya nga ang atong pagugmad dili gyud kaayo nga maplastar kung walay hinabang og suporta sa mga MPDO. At the same time ngani atong mga motor sa mga kapitanes gisaad ko na ni sa una pa kay katong mga
mga napildi ninyo nga mga kapitan mo inang hangyo ani nya naswerte mo nga napildi sila ninyo so inyo na ni. Para sa uban pang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini si Lawrence Maynidia, reporting. Kagahapong adlaw, opisyal lang gibuksan ang Interclub Sports Challenge 2024 dinhi sa Dinagat Islands DepEd Division. Gipahigayon kini diha sa may Dress MNHS nga kung diin gisalmutan sa mga nag-unang opisyal sa probinsya o sa lungsod. Dito usab ang mga tag-as nga opisyal sa Department of Education. Mao kini ang programa nga kung diin gikonsidera nga usa sa mga pagpangandam sa nagsingabot nga Caraga Regional Athletic Sports Competition dito sa Prosperidad, Agusa del Sur. Si Governor Nelo Demeri usa sa mga pinasidunggang bisita og namahayag sumala sa gobernador nga dapat balansihon sa mga atleta ang sports o ang academics. Ano ang pamahayag sa gobernador? I am emphasizing this for the athletes that there should be balance. Ayaw ninyong kalimiti sa ang inyong academics kay way palusot-lusot kay ma'am o kay sir o ma-fail ka, you fail. So I am asking all the athletes, don't forget the academic side. Kay Panginoon, that's why I am also reminding the teachers na ang tanang bata di man nato parehas ka bright. Ang mga bata na aray bright sa basketball, sa volleyball, sa karate, so sa taekwondo, di aragin na sila bright. Basta hindi mo ba ng ibalibay na banggaan man nag-abakada o 1 plus 1 o kung sa kana 1 times 10 or 100, dili na siya hawid. Kaya iyahang intelligence is sports. So that's why I am asking that we will be balancing if you wanted. Anyway, di mo na sila mag-maestro, no? Sigurado ko nga karate, radyo ng taekwondo o basketball ilang matudlo, kaya di na sila mag-maestro, kaya di man na makatudlo, kaya di man na ang higo. Padayon ta mga kaigsunan, adunay talagsaon nga programa karon nga gilusad ang atoang taga-Provincial Health Office. Kumusta diya si Dr. Ven Johan Manlapas? Ang programang Barangay Healthy Karinderya. Usa kini ka programa nga gilusad sa Provincial Health Office ilalom usab sa administrasyon ni Governor Nelo Demeri. Buot sa Provincial Health Office nga ang atoang mga kaigsunan mahilikay sa bisan unsang malnutrisyon. Dinhi sa atoang lalawigan adunay mga barangay nga giila nga may taas nga kaso sa malnutrisyon hinungdan nga gimontar kini nga maong proyekto. Kini nga report gitutukan ni Lawrence Maynidia sa iyahang balita. Ay nga daw dinagat na niya kita karon sa Provincial EOC Santa Cruz San Jose aron masaksihan ang gipahigayon nga Barangay Healthy Karinderya Project Launching and Community Awareness Racing diin tumong niini mahatagan og dakong pagtagad ang nutrisyon sa mga kabatan-unan sa dinagat o sa probinsya. Isip pakigbatok sa malnutrisyon sa probinsya sa Dinagat Islands, nagmalampuson nga gilusad ang Barangay Healthy Karinderya or BHK para sa Barangay 40 sakop sa lungsod sa San Jose, diin usa ang maong barangay sa adunay taas nga kaso sa malnutrisyon. Kini gipahigayon ngadto sa Provincial EOC Santa Cruz San Jose. Ang Barangay Healthy Karinderya ay programa ng DOH in partnership with our office, Provincial Health Office. Nag-download sa amin ng 1 million ang Department of Health para i-train ang mga barangay, especially ang Barangay 40, and i-train ang kanilang barangay captain, mga kagawad, as well as yung mga BNS nila and ang MNOW ng San Jose to help and feed yung mga malnourished children nila. Sa mga barangay in San Jose, isa ang Barangay 40 sa medyo mataas ang malnourished na mga children. So, sa kanila nag-pilot itong programa na to. Ang mga partner agencies namin ay ang, of course, yung DOH, and then yung National Nutrition Council, tapos ang DOLE din, andyan din sila, DepEd, DTI, and yung mga BNS and MNOWs natin. Aside from them, nandyan din yung mga beneficiaries natin na mga families, saka yung mga pregnant women na kailangan ng support sa kanilang nutrisyon. Itong Barangay Healthy Karinderya, sa buong Pilipinas, tayo lang yung nag-innovate sa programa ng DOH. Kaya initially, ang mga private na may-ari ng mga karinderya talaga ang
ang kasama sa program. Kaso naisip namin dahil dito sa Dinagat Islands, 'di ba? Ano tayo yung typhoon prone ta kay malapit ta sa Pacific Ocean. Tapos every bare months parang takot ta kay baka naanapod bagyo. So, instead of training yung mga private na mga karinderya, mas maayo na mga barangay ang empower natin para anytime na may bagyo na naman or kung ano na namang sakuna, kabalo na sila kung paano mag-handle sa mga malnourished children nato. Usa kini ka programa sa Department of Health or DOH pinaagi sa Healthy Pilipinas campaign sa pagpanguna ni Hepo 3 DOH CHD Caraga HPU Phoebe Rani de Mata Buque kauban ang suporta og pakig-alayon sa provincial government ubos sa pagdumala ni Governor Nilo P. Demere Jr. pinaagi sa buhatan sa Provincial Health Office or PHO sa pagpanguna ni PHO Tuvin Johan S. Manlapas, Provincial Vice Governor Benglen B. Icleo, Municipal Nutrition Action Officers ug sa suporta sa BLGUs sama sa mga barangay nutrition scholars diin tumong niining mahatagan og dakong pagtagad ang mga nutrisyon sa mga kabatan-unan agig pag-edukar usab sa mga ginikanan sa tukma ug luwas nga pamaagi sa pagpadako sa ilang mga anak ug mahilikay sa malnutrisyon. The Healthy Pilipinas campaign is based on our Health Promotion Framework Strategy of 2030. So, ang gusto lang po namin dito is to make healthy behaviors available for everyone and ma-practice po ng lahat, every time, everywhere. So that is why with this campaign, we are modifying the settings, we are building public policies, tapos capacitating din our healthcare workers and then our community members, and then reorientin natin ng mga tao sa community na instead of focusing more on the curative para iwas gastos, they will actually invest and more practice na mga promotive and preventive measures para naman they will be healthy members of the community. To all the Dinagatnons, thank you so much for being receptive of and one of the Dinagat po is one of the beneficiaries and recipient of our programs. Thank you so much for accepting and for Governor Nilo Demere for the support po, no? Meron na tayong policies on this on these programs, and we hope that all the Dinagatnons will practice the healthy behaviors na pinopromote po namin. So for this specific activity, yung move more, eat right. Midawat usab ang mga Municipal Nutrition Action Officers matag munisipyo og weighing scale, height board, printers, IEC materials and local dialect ug token nga BHK mag para sa tanan nga nakigduyog sa maong aktibidad. Sa dugang bahin, ni-commit ug nagpasalig usab si Marieto Bigahelioma sa pagsuporta sa maong programa isip barangay captain sa Barangay 40. Anausab ang suporta sa mga National Line Agencies sama sa Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Education or DepEd, Department of Trade and Industry or DTI o guban pa. Hindi siya kaya hamok may mga discuss na about sa mga healthy nga mabalaan na mo. Balat sa tanan nga mo din ana ang pagtarong sa healthy. Tapos kuan po ganang di pa siya kaya hamok daw nga nakabalo nga kuno kanang healthy day kung kuno kanang tarong pag sa sustansya nga ang mapagkaon. Pasalamat ko kay tungod kinakabalo ko nga ana tayo para anaon di ay nga ma-healthy ang bata. Balo ko kung saan pagpakaon na nga tarong nga ma-health ang bata antud pagdako. Para sa ubang pang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini si Lawrence Minidia reporting. Para yung mga kaigsunan, laing batch sa mga seasonal workers, ang opisyal usab nga mitapos sa laing pagbansay-bansay nga farming o sa ilahang other skills nga gipakita. Gipahigayon kini dito sa may Hosteniana Idera, Dinagat Islands, kundiin dito usab ang mga migrant officers, mga provincial officials, sila bina ang provincial agriculturist nga si Ginoong Rico Galinato. Usa kini sa mga requisitos sa mga seasonal workers nga ilahang pagabatunan adisir sila maka-adto sa South Korea isip mga farmers. Ani ang report ni Alros Emperado Piso. Mayong adlaw Dinagat ani kita diri karon sa Dimo Farm nga nahimutang sa barangay Laos Tinyana Idera Dinagat di pahigayon ang panagtapok sa mga seasonal workers isip karong adlaw ang ilang last day or ilang ikalima ka adlaw sa training. Tungod sa paningkamot ni Provincial Governor Nilo P. Demere Jr. nga magpadayon kini nga programa alang sa mga Dinagatnon, laing batch na usab sa mga seasonal worker aspirant ang malampusong nagtapos o nakahuman sa 5 ka adlaw nga pagbansay sa agriculture training og skills training nga gipahigayon karong adlaw
Pebrero 16, 2024 dito sa Dimo Farm, Barangay Justiniana Edera, lungsod sa Dinagat, sakop ning probinsya. Pinagi sa pagiya sa Office of the Provincial Agriculture Dinagat Island sa pagpanguna ni Provincial Agriculturist Rico Galinato, nahatagan og dugang kaalam og natudloan sa sakto nga proseso sa pagpananom ang mga seasonal worker applicant aron mamahimong kwalipikado nga ma-deploy og makapanarbaho isip farm worker sa South Korea. Agriculture, nami activities from land preparation, planting, then operation of machineries. Una diya, usa sa ato ang makuha niya ang knowledge, skills, plus ang attitude. Una package niya nga ipagawa sa mga opisina. So far, nakita na to, no? Ikalima na nga batch. Nakita na to, papo yun. Gani, mapasalamaton ng Provincial Agriculture Office sa program ni Gobernador Mary kaning seasonal workers nga i-undergo training sa agriculture kay wala lang dili lang naglimit sa inyong kagalingon. Dako kay na-contribute sa government ng Dinagat Islands, no? Kaya na ipag-develop din sa ato ang area, ano siya, na sa mga 2,000 hectares. 2 hectares ang ilang develop, no? Almost mga 900 seasonal workers pwede ka rin na week. So, dako ito na tabang. Gani, nakatanom na taong dinurado, nakatanom na tag sweet corn, nakatanom na tag soybeans, nakatanom na tag kasaba, then assorted vegetables, no? Napay mga panakot, no? Onion, mga carrots na ay pagtanom na to. Siguro ang message, no? Number 1 is tigil kalimtan ang prayer. Magunsa man ang tanan i-ready na to atong kaugalingon, i-ready sa provincial government ang tabang, no? Wala po magkulang o pagnantaw ang gobernador, no? Yang maginang ginatanaw. Siguro ako makaingon nga unta ipadayon nila ang ilahang natun-an, unta na i-change po, no? Focus gyud kung labi nagnaanak ka sa laing nasod. Focus, hindi magmingaw-mingaw, focus kung sa giwan mo kaya ang gingon. Kung na kay pangandoy na kay focus, concentrate diha niya bani og pagampo. Samtang atol sa mong aktibidad ana ang representante sa TESDA PDI nga si Dailinda Busio kiniisip gitambayayong sa buhatan sa TESDA aron mao'y makagiya sa mga seasonal worker kabahin na sa skills training. Based anong sa programa sa Provincial Government Office, no, mga gi-partner mi kang Sir Millard, no, nga mao'y kanang migrant coordinator si Ja, no, sa para sa seasonal. So first step namo kaning amo ang partnership nga kaning sa welding, pero naapatay daghan nga mosunod nga mga skills training kanang mga para ma-equip ni sila tanan dili lang sa welding kundi naapat ta kung sa under sa construction natay masonry, natay sa masonry, natay sa carpentry, natay sa electrical, EIM, naatay kung kuan sa wellness food, kung sa wellness naapod gihapon tay gitawag nato nga kanang kaning manicure, pedicure, beauty care na siya under sa beauty care nga mga sector. And then ang pinaka naagita daghan is kaning sa agriculture. Okay, ang agriculture man gud medyo daghan-daghan siya nga sektor, daghan-daghan siya nga unit of competency wherein daghan pud ang ma-learn sa ato ang mga skills. Kakugi og paningkamot inubanan sa hugot nga pagtuo og determinasyon mao ipuhunan sa mga seasonal worker aspirant aron malampusan ang klase-klase nga training isip requirements sa usa ka seasonal worker applicant. Para sa ako, maisulti og sa amo ang tanan na nagdako ng pasalamat kay Governor Nilo de Mary Jr. na gihatag niya na programa. Kay dili lang ni para sa among pamilya, sa among kaugalingon para ni sa tanan. Samot na kung gusto mag-abroad, na preparado ang atong kaugalingon. Okay, so ready na ba deploy? Yes, ma'am. Naa sa mong aktibidad ang representante sa Governor's Office nga si Mr. Philip Bispi, Provincial Agriculturist Rico Galinato, Migrant Officer Millard Tawakal, Senior Agriculturist Edito Casido, ug Agriculturist 2 Melky Ibuesa. Alang sa ibang mga detalye, kanunay lamang ka mamusunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Kinisalo sa Pinag-News o alang sa Dinagat News Reporting. Sa pagpadayon sa tuang balita dinhi sa Dinagat News Weekly sa nakalabayng adlaw personal nga nabi ni inyong tigbalita ang gobernador dinhi sa tuang lalawigan kiniisip pagkonsulta sa iyahang mga naunang kagustuhan sa iyang administrasyon nga mabutangan og taytayan ang Dinagat Province nga magsumpay sa Surigao del Norte. Ato nasayran mga kaigsunan nga ini mga tungura giton ana sa DPWH og sa NEDA.
ang maong proyekto. Gani nahimo na usab kini matod pa nga prioridad karon sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ani ang pamahayag sa gobernador. Nagstorya mi ni Regional Director General Paul de los Santos. Ang niya, ang initial nga findings sa tulay from Dinagat to Surigao. Ang kaning nga portion nga gikan sa Nabago, may target barangay Nabago to Talisay, Nunok. Nay portion nga lalom bayo nga it will be difficult nga tukuran o pundasyon kay lalom kayo. So mao nang akong giingnan atong last nga RDC nga katong paglakaw ni RD Sonido nga kung lalom siya ngano man og sa ilalom ni agi kay laloman niya musaka ra dito inig mabaw bakay na may mga tulay nga inunana na total ang iyang distansya 3.4 kilometers naman. So na portion nga 200 meters ti magbuhat ta og underwater tunnel para dito mo agi niya musaka ra siya mas safer pa siguro di kaysa tan lalom kayo. Mo nang ilang ginatanong. Wala pa'y propose Hindi. budget nito, sir? Na actually ang feasibility study na siya. So ang FS aning mga proyektuha ang gipunduhan karon. Okay. So una man gud mag-go ang project kinanglan man ni FS. So mo nang ang initial study sa FS ilan nasugdan last year pero natay pondo karon ana kay kaning tulaya ipat na diskusyon ni sa NEDA with the office of the president adto na meeting sila last January sa Tacloban. Ang tanang mga area head sa tanang RDCs kay sa Mindanao ang ato ang chairman sa Mindanao area council RDC MAC si Mayor Dalipi sa Zamboanga City nga iyang gidala ning proposals. In fact, ang NEDA o ang Office of the President together with DPWA, the OTR and all the rest nga kinanglan ang PPA and even all the rest of the kantong meeting with the President sa Tacloban. And ingon sila nga isa gyud sa vital project na they wanted to accomplish under the administration of President Bongbong Marcos Jr. Nga tulayan gyud ang Surigao via Dinagat to Southern Leyte. So mo nang naningkamot gyud sila. So anyway, ongoing ng study karong tuiga kay ang tulay mula Husman sa Southern Leyte from Ligo. Kadto mga igala naglangkob sa mga balita anining nakalabay nga semana dinhi sa Provincial Government of Dinagat Islands ilalom sa administrasyon ni Governor Nelo Demery Jr. Sa ngalan sa kinatibuk-ang pwersa sa Provincial Information Office o sa News Production Division Unit. Kini ang iyong lagas Jemmy Hara magpasalamat sa inyong paglantaw og moingon ang lungsod nga makisayod kanang lungsod mo'y sukaranan sa kalambuan ug demokrasya. Mayong adlaw sa tanan.